Okay, start na lang natin dito. So dito sa number 1, ayan, what is Mesopotamia known? Okay, or renowned for? Ayan. So, syempre, gaya ng sinabi ko kanina, siguro hindi ako narinig kasi nga nakamute, malamang sa malamang. Ayan, ang una nating alisin is yung letter B. Okay, kasi nga Mesopotamia yan eh. Ang old name po, ayan, Mesopotamia, ano siya ngayon sa present? Iraq po siya ngayon sa present, 'di ba? Iraq po siya ngayon sa present. So, malamang sa malamang, ang una nating aalisin po is yung letter B. Kasi kapag Great Pyramid of Giza, saan niya makikita? Sa Egypt po. Okay, kaya hindi po yan siya connected sa question na ina-ask. Okay, next tayo meron tayong letter A, letter C, at letter D. Okay? So, ang next nating aalisin is yung letter C. Yes, kasi nga Buddhism eh. Letter C, Buddhism. So, una natin yung alisin. Okay, kasi nga ang Buddhism, ayan, wala naman talagang Buddhism sa Mesopotamia. Hindi yan siya link dyan. Kasi ang Buddhism, makikita po siya sa South and East Asia. Okay? Always makikita yan siya sa India. Okay? Sa China. At mga karatik bansa dito. At hindi po yan makikita sa Mesopotamia during that time. So, meron tayong letter A at letter D. Okay? Familiar ba tayo sa use of snail mucus? Okay? Nakalink ba yan sa Mesopotamia? Ayan. Kapag nakikita po natin the use of snail mucus, ayan, ito po ay link po, ayan, sa kabihas ng Phoenicians. Okay? Ano ba yung Phoenicians na yan? Sila po, okay? Sila po yung civilization, okay, na unang gumamit ng alphabet. Sila po yung nag-invent at unang gumamit ng alphabet po. Okay? At sila, sa kanila rin po ang paggamit ng snail mucus, okay? Laway, okay, ng snail, ayan, na nilalagay nila sa damit, ayan, at nagiging violet yung damit at mahal siya during that time, okay? Mahirap siyang gawin at yan yung parang ano nila, primary ini-export nila, okay, sa ibang civilization. Okay, yung mga damit na color violet made up of snail mucus. Okay, so ang sagot po dyan is letter A. Okay, kapag Mesopotamia po, contribution niya talaga is writing system. Okay, such as cuneiform. Okay, itong Mesopotamia, ganyan ang sabi ko kanina, ang present na place niya, ang present name niya is Iraq po. Ayan. Ang Mesopotamia, kailangan din nating matandaan, okay, makikita po siya, okay, sa gitna ng dalawang river. Ano yung dalawang river na ito? Tigris at Euphrates. Yes, Tigris at Euphrates or Tigris at Euphrates. Sabi pa nila, ito daw po yung mother of all civilization or cradle of civilization. Next din, ayan, kapag makikita po natin yung Fertile Crescent, wala na pong iba, Mesopotamia po. Lumalabas din po yan sa board exam. Kapag makita nyo po yung keyword na Fertile Crescent, mataba ang lupa, ayan, kaya may nanirahan dito. Okay, ang hanapin po sa choices, Mesopotamia. Next tayo, number 2. What cultural achievements are associated with ancient Egypt? Okay, A. Hieroglyphic writing and monumental architecture. B. The development of the Gupta Empire. C. The influence of Zoroastrianism. And D. The construction of Parthenon. Anong sagot natin dito? Okay, syempre, ang ina-ask dito, ano daw po yung achievement ng ancient Egypt. Okay, malamang sa malamang, ayan, kapag naririnig natin yung word or term na Egypt, ang unang papasok po sa utak natin is yung pyramid. At next po yung mga paraon, pharaoh. Ayan. So, yan ang una nating hanapin sa choices. Pero sadly, wala po yung pyramid sa choices, wala pong pharaon sa choices. Pero, nakadikit pa rin po sa choices. Okay? Wala man yung pyramid, andyan pa rin po kung anong type siya. Okay? So, kung akong itatanungin dito, madali lang siya sagutin, ang una nating aalisin. Okay? Add one out tayo para ma-practice tayo. Ang una nating aalisin, syempre is letter B. Okay? Alisin natin ang letter B kasi nga ang Gupta Empire ay makikita po sa India. Okay? Si Chandragupta. Okay? Next po, meron tayong A, C at D na lang po. Okay? Itong Zoroastrianism ba, makikita ba yan siya sa Egypt? Ulitin ko, ang Zoroastrianism ba, makikita po yan sa Egypt? Hindi po. Hindi po yan makikita sa Egypt kasi yan po yung official religion,
Okay, yan yung primary religion. Okay, yan po yung pinaka, okay, religion ng taga-Persia. Okay, itong taga-Persia na to kapag sa sa present time Iran. Okay? So, nung unang panahon, ang lahat ng taga-Persia, ayan, yung religion po nila, naniniwala po sila kay Ahura Mazda. Okay? Kaya Zoroastrianism po. Okay? Next tayo, meron tayong letter A at letter D. Malamang sa malamang, hindi natin isasagot yung letter D. Okay? Sino ba naman ang magsasagot? Ang sasagot sa letter D. Okay, Egypt kasi ang tinatanong tapos sasagot ka ng Parthenon. Halabe, baka may something dyan. Okay? Kasi nga, kapag Parthenon po, ayan, yan po ay building na ginawa para kanino? Ginawa po yan para kay Athena. Okay, ginawa yan para kay Athena. Si Athena po ba? Okay, goddesses ng ano? Goddess na galing saan? Yes, sa Greece. Kaya, hindi po. Okay, hindi po. Okay, connected ang Parthenon sa ancient Egypt. Kaya ang sagot natin dyan ay letter A. Okay, ang sagot natin dito ay letter A. Next tayo, number 3. Ancient China's dynastic history is marked by A. Technological inventions such as paper making and gunpowder. B. The establishment of the Maurya dynasty. C. The rise of Mughal Empire. And D. The construction of the Colosseum. Anong sagot natin dito? Okay. Okay, ang inaas dito sa question, ano daw po? Ayan. Okay, saan daw nakilala ang Chinese dynasty? Okay, so try nating sagutan agad-agad. Okay, alisin na natin ang Maurya. Okay, ang Maurya Empire, ang Maurya dynasty at ang Gupta Empire, tandaan nyo po, taga-India yan. Nasa India po ang Maurya at ang Gupta. Okay? Maurya at Gupta sa India yan. Always na always nyo nang tatandaan para hindi na kayo mahilo kapag lumalabas ang mga ganitong dinastiya. Hindi na po kayo mahihilo. Okay, meron tayong letter A, letter C, at letter D. Balik tayo sa question ng inaas. Saan daw po naging sikat ang China? Okay? Okay, ang China ba, okay, may Colosseum, may Mughal Empire, or mahilig sila sa paputok? Ayan, gunpowders. Diba doon pa lang alam na natin yung sagot. So, letter C ang una nating alisin, Mughal Empire, kasi ang Mughal Empire malayong malayo yan. Nasa India, Pakistan, at Afghanistan po yan in the present times. Ulitin ko, nasa India, nasa Pakistan in the present times po yan. At ang last one po, ayan, okay, meron tayong letter A at letter D. Malamang sa malamang, ayan, hindi po natin sasagutin. Hindi po tayo sasagot ng letter D. Kasi nga, ang Colosseum, ayan, ang Colosseum po, isa po yan siyang, parang isa siyang place, ayan, isa siyang dome, ayan, na kung saan naglalaban-laban yung mga gladiator. Okay, dito po nilalagay yung mga taong nahuli nila sa labanan at maglalaban-laban po dito sa loob. Ayan, paminsan maglaban sila with tao, paminsan ang kalaban nila mga hayop. Ayan, so Colosseum po yan. Okay, during the Roman Empire. Okay, para mas lalo nyo mag-gets kung ano yung Colosseum na yan, you may watch Gladiator. Okay, may dalawang parts na yan, part 1 and part 2. Okay, makikita nyo po yung paano nagkikipaglaban yung mga gladiators sa loob ng Colosseum. Kaya dito po sa sagot na to, okay, sa question na ito, ang sagot po natin, technological invention such as paper making and gunpowder. Next tayo. Ayan. Kaya hindi ko na siguro siya explain kasi nga mamaya tatalakayin pa rin natin ang China. Okay, papasok tayo sa different dynasties. Sa Xia, Shang, Zhou, papasok tayo sa Han, sa Sui, Tang, Song, at Yuan, Mingqing. Marami pong mga dynasty ang ating papasukin mamaya. Okay, next tayo, number 4. In ancient China, which river, known as the River of Sorrow due to its devastating floods, played a pivotal role in the development of Chinese civilization through its contribution through agriculture and early settlement? A. Yangtze River. B. Amazon River. C. Indus River. Or D. Huangho or Yellow River. Anong sagot niyo dyan?
Number 4 tayo. Ayan, sige. So, ano bang ina-ask dito sa question na to? Okay, focus pa rin tayo sa China. Pero ang ina-ask this time, ayan, sino daw po, okay, ang sa mga sumusunod na river, ang sinabihang, ayan, na alyasan na River of Sorrow. Ang Yangtze ba, Amazon, Indus o Huangho? So malamang sa malamang, ayan, aalisin muna natin yung mga river na hindi makikita sa China. Okay, saan ba sa following ang mga river na hindi makikita sa China? Syempre, ang Amazon po, hindi po yan makikita sa China. Nasa South America po ang Amazon River. Kaya aalisin na natin ang letter B. Okay? Ano pa dyan ang hindi galing sa China? Yes, Indus River. Ang Indus River po ay saan makikita? India. Yes, India po makikita. Sa India po siya makikita. So meron tayong Yangtze River at Huangho River. So ang ina-ask dito, ano daw po yung river na tinatawag siyang River of Sorrow? Kasi nga, parati siyang umaapaw. Okay? At nang dahil sa pagtaas ng tubig, marami po yung namamatay dito. Okay? Marami yung napipinsala dahil sa pagtaas ng tubig ng river na ito, kaya tinawag siyang River of Sorrow. Okay? So, ganyan ang sabi natin, ayan, Yangtze, ayan, third river in the world, Amazon River, North. Okay, sa South America po yan makikita, sa South America, ang Amazon, South America. Ayan, ang sa North America po ay ang Mississippi River. Mississippi River po ang makikita sa North America. Okay? Ang Indus River, also known as Sindhu River, ayan, primarily makikita po yan siya sa India. Okay? So, ang sagot po dyan, Huangho River. Okay? Paminsan po, Yellow River. Huangho o Yellow River po ang sagot natin dito. Okay? Yan po yung river na tinatawag nilang River of Sorrow. Okay, next tayo, number 5. The Achaemenid, Empire or ancient Persia is renowned for. Ayan. Okay, so medyo madugo-dugo, medyo Asian kasi ang klase natin ngayon, kaya medyo nakakahilo rin siya. Pero huwag kayo mag-alala. Bear with me. Okay? The Achaemenid Empire or ancient Persia is renowned for. Anong sagot niya dito? A, B, C, or D? Ayan. So, ano natin? So, ang ina-ask dito, okay, ancient Persia or Achaemenid Empire. Okay, saan sila? Okay, famous. So, ang gagawin natin ulit, add one out tayo para hindi tayo mahilo. Add one out tayo. So, una nating alisin. Okay? Okay, basahin ko muna ang letter A, its administrative innovations and the Royal Road System. Letter B, contributions to literature such as the Mahabharata. Letter C, the development of Roman law. And letter D, the construction of the Taj Mahal. So kung kayong tatanungin anong alisin natin, yes, malamang sa malamang ang letter B. Okay, ang Mahabharata po, galing yan saan? Sa India. Okay? Alam naman siguro natin na ang Mahabharata, okay, siya yung pinakamahabang epic, okay, worldwide. Kaya nga mahaba. Sabi nila, Mahabharata. At very good din po, Sir American Lahami. Ayan. Alisin din natin yung letter D kasi nga ang Taj Mahal, ayan, India din yan. Nasa India rin po yung Taj Mahal. Okay? So, ang Roman law, sa Rome yan. Pero, lumalabas din po kasi ang letter D,
as question. Okay, sa board exam. Lumalabas po yung letter D as question sa board exam. Sino daw po, okay, ang nagpagawa ng Taj Mahal? Okay? Pakitandaan po ang pangalan, Shah Jahan. Itong si Shah Jahan, ayan, namatay po ang kanyang asawa na si Mumtaz Mahal. Okay, sa sobrang pagmamahal niya kay Mumtaz Mahal, ayan, kahit na patay ito, namatay na ito, pinagawan niya po ito ng isang magandang place na kung saan doon ilalagay ang kanyang labi. Okay, at yun na po yung Taj Mahal. For short, libingan po yan ni Mumtaz Mahal. Ang Taj Mahal na yan na pinagawa ni Emperor Shah Jahan. Kaya kung kayo, ayan, ang mga jowa ninyo, hindi kasing attitude ni Shah Jahan, ayan, hiwalayan nyo na. Ayan, ang sagot po dito ay letter A. Okay, dito po sikat ang Persia, Administrative Innovation and the Royal Road System. Ayan, next tayo. Ayan, para hindi kayo mahilo, ayan, ipa-flash ko na po ang lahat ng civilizations. Okay, so start tayo, Sumerian. Okay, primary contribution ng Sumerian, syempre kailangan nyo nang isulat ang cuneiform, ang wheel at irrigation system. Okay, yan po yung na itulong ng kabihas ng Sumer, ang cuneiform writing. Next po, ang Phoenician, gaya ng in-explain natin kanina, meron tayong alphabet. Silang unang gumamit ng alphabet. Sila rin ang gumamit ng purple dye na galing saan? Sa mucus, okay? Sa mucus ng snail. At magaling din po sila sa paggawa ng mga ship. Next, Egyptian tayo. Okay, Egyptian. Okay, famous sila sa hieroglyphics, pyramids, at calendar. Okay, Egyptian, mga ano na yan, hieroglyphics po, yan po yung tawag sa writing system nila. Okay, next, Chinese. Ayan, Great Wall of China. Ayan, paper, gunpowder, compass, printing, at silk. Greece po, democracy. Okay, Roman, Mayan, Incan, Mesopotamia, Code of Hammurabi. Ayan. Persian, Zoroastrianism, yung sabi ko kanina, yan yung official religion nila. Babylonia, Hanging Garden po. Ayan, sinong gumawa? Nebuchadnezzar. Yes, Islamic, ayan, sa atin, nasa Islamic po ang algebra, advancement of medicine and architecture, and most of all, yung astrolabe po. Lumalabas din yan sa board exam. Okay, ginagamit ng astrolabe po ng mga manlalayag. Okay, para makita po. Okay, para parang ma-check nila yung direction nila. Okay, para hindi daw sila maligaw. Most likely, ang chine-check nila parang location ng mga stars. Ayan, next, Hittites or Hittite. Kayo na bahala, different school, different pronunciation as long as hindi tayo green-minded. Okay, Hittites or Hittite. Ayan, sa kanila po yung paggamit ng iron at paggamit ng mga chariots. Ano bang chariots? Ito yung parang kalesa pero ginagamit siya sa war. Ayan. So, yan lamang po. So, meron tayong Sumerian, Phoenician, Egyptian, Chinese. Ayan. At marami pang iba. So, kung gusto nyo yung isulat or screenshot, kayo na bahala. Ayan. Paki-heart po kung nagets nyo. Paki-heart po kung nagets ninyo. At papasok na po tayo sa number 6. India was colonized by which empire until gaining independence in 1947? Okay, anong sagot niya dito? Sino daw ang mga sumakop sa taga-India? Is it Dutch ba? Spanish? British? Or French? Yes. Yes, very good. Ayan. Hindi na tayo magpapahirap pa. Ang bansang sumakop sa India ay ang mga British po. Ay ang mga puting Amerikano. Ang mga puting English. Okay? Mga Ingles. Okay? Mga English person na galing sa Great
Britain. Okay, mga British Empire. So para sa kanila, ayan, sinakop nila that time kung ano yung paningin ng mga Espanyol sa atin. Okay, mga medyo mababa daw tayo sa lipunan, mga Indio tayo. Ganon din po ang paningin ng Great Britain, ng mga British, ayan, sa India. Okay, parang medyo mababa ang tingin nila sa mga India. Okay, lumalabas sa board exam. Okay, pakitandaan, ano daw po ang tawag sa mga sundalong Indian na lumaban, okay, sa British Empire during that time. Okay, pakisulat po ang term na sepoy. Okay, pakisulat po ang term na sepoy. Okay, I will type. Yang sepoy na yan, okay, yan po yung tawag, okay, sa mga sundalong Indian dati. Okay, yan yung tawag sa mga sundalong Indian dati na lumaban. Okay, para makalaya sila. Okay, sa mga mananakop. Next, number 7. Who was the leader of the Indian independence movement? Known for advocating nonviolent resistance against British colonial rule. So, kanina, na-topic natin kung kanino sila. Okay, napasa ilalim. So, ngayon, ang tanong naman, sino daw po yung nanguna? Okay, sino yung nanguna upang kalabanin yung Britain? Okay, yung mga Ingles, yung mga Englishmen. Okay. Is it Winston Churchill, Mohandas Gandhi, Nelson Mandela, or Siddhartha Gautama Buddha? Okay, sino sa choices? Okay, very good, very good. Ayan. So, syempre, ang una nating aalisin dyan, ayan, ay sino? Winston Churchill. Ayan. Si Winston Churchill, siya po ang ano? Yes, nakasulat na po. Siya po yung UK Prime Minister during World War II. Malamang sa malamang, hindi siya ang sagot. Kasi nga, siya yung Prime Minister ng United Kingdom that last World War II. Okay, next tayo. Ang next nating aalisin, sino? Ayan. Yes, si Nelson Mandela. Okay, si Nelson Mandela, siya po ang lumaban against apartheid. Okay, tandaan ninyo, itong si Mandela, ayan, nakatira po yan siya, makikita po yan siya sa Africa. Okay, sa South Africa po. So during that time kasi, mababa ang tingin din ng mga mapuputi sa mga maiitim. So para sa mga magaganda ang race, para sa mga white race, ayan, sila yung pinaka maganda at mataas sa lipunan. At next to them is the black race po, or yung mga taga-Africa. So pinaglaban ni Mandela ang karapatan ng mga itim that time. So tandaan nyo na lang po, Nelson Mandela, ayan, makikita sa South Africa, okay, ang term, pinaglaban niya against apartheid. Okay, naglaban siya against apartheid. Next po, okay, letter B at letter D. Syempre, very good. Ang sagot ng lahat ay letter B, which is correct. Kasi si Siddhartha Gautama Buddha po, siya po, ayan, siya po ang ang founder ng Buddhism. Ayan. Kaya ang sagot po dito ay si Mohandas Gandhi. Itong si Mohandas Gandhi, okay, lumaban po siya against the British colonial rule. Okay, pero lumaban po siya, ayan, and his team nang hindi po gumagamit ng itak. Ang ginawa po nila, silent, okay, revolution, na kung saan, ayan, naniniwala sila na hindi kinakailangang pumatay ng tao upang manalo sa war. Kailangan lang nila ng patience, kailangan din nila ng silent movement.
Okay, so paano ito? Okay, naniniwala sila sa Satyagraha. So, imagine nyo na lang, thousands sila or hundreds of thousands na lalaban sa British pero wala silang armas. Ang ginawa nila, umupo lang po sila sa sasabihin na nating grandstand. Umupo na lang sila sa grandstand at ayaw, okay, kahit anong gagawin ng mga ng mga British, ayan, napapakainin and everything, hindi po sila kakain, hindi sila iinom, upo lang po sila doon hanggang sa makuha po nila kung anong gusto nila. Imagine 100 sila na, ayan, na parang naga-fast, ayan. Syempre, mamumblema talaga ang British. Lalo na yung iba siguro nahimatay na or what. Di ba? Next tayo, number 8. The Philippines was colonized by which of the following empires? Letter A, B, C, or D? Okay, easy lang yan. Pinaka-easy sa lahat ng tanong na nakita ko sa board exam kapag, history. Okay, number 8, letter A, B, C, or D? Berkasyo Omar, hello po. Congratulations. Ayan, nakapas na. Yes, ang sagot po dito, easy lang siya. Ang sagot po ay, alam nyo na yan, letter A. Hindi naman nakapunta dito ang mga German at Russian Empire para isugod tayo, di ba? Para kunin tayo, sino ba naman tayo, para hulihin ng mga taga-Russia at ng mga taga-German, ng taga-Germany. Ayan. Syempre, Indian at Korean, syempre, wala rin. Ayan, so, malamang sa malamang, hindi ka Pinoy kung hindi mo ito masasagot. Okay? Hindi ka Pinoy kung hindi mo ito masasagot. Number 9 tayo. What is the maximum extent of a country's exclusive economic zone from its coastline under international maritime law? Okay, exclusive economic zone. Okay, tandaan nyo na po, kapag exclusive economic zone po, huwag nyo na pong ipahilo. Okay, pahiluhin or loko-lokohin ang utak ninyo. Kapag exclusive economic zone na po ang tanungan na mula sa UNCLOS or UNCLOS, ayan, 200 nautical miles po. Okay, 200 nautical miles po yan. Okay, next, number 10 tayo. What term describes an area of the sea in which a sovereign state has exclusive rights regarding the exploitation, okay, and use of marine resources, including energy production from water and wind? Okay, ano daw ang tanong? Okay, ang inaas dito, ano daw ang tawag? Okay, sa term na nagde-describe sa area of the sea. Okay, so is it International Agreement on Environmental Protection or EAEP? Is it Exclusive Economic Zone or EEZ? Is it 9-dash line or ginawa nilang 10-dash line na ngayon sa kanilang updated na lines? Okay, or historical fishing rights or HFR. Ano yung sagot nyo dito? Okay, common sense na lang po ang gagamitin natin dito. Yes, common sense lang po ang gagamitin natin dito. Malamang sa malamang, ayan, hindi po natin isasagot. Hindi tayo sasagot ng 9-dash line. Kasi ang 9-dash line, yan po ay ang basis. Okay, yan po ang ginawang basis ng China. Hindi naman yan term talaga na ginagawa ng isang sovereign state kahit saan. Okay? Ang historical fishing rights naman, masyadong malayo naman yun sa tinatanong natin, di ba? Okay, so meron tayong letter A at letter B. Okay, International Agreement or Environmental Protection but Exclusive Economic Zone. Ang inaas kasi dyan, area of the sea. Okay, ulitin ko ang inaas dyan, area of the sea. Okay, etong International Agreement on Environmental Protection, masyadong malawak po yan siya, hindi lang po dakat ang sakop niya, kaya ang isasagot po natin dito ay letter B. Okay, letter B po, pinaka-specific na sagot.
pinaka may sense na sagot. Okay? Sa number 10. Ayan. I hope na-guess niyo po siya. Number 11 tayo. What was the name of the treaty signed in 1842 that concluded the Opium War between China and Britain, leading to the cession of Hong Kong Island to Britain and opening several Chinese ports to British trade? Anong sagot niya dito? Is it Treaty of Nanking, Paris, okay, Versailles, or Potsdam? I believe na topic ko na to last time. Okay? Nung nasa room tayo, na topic ko na to. Okay? Opium War. Okay? Nang dahil sa anong treaty natapos yung Opium War. Yan lang mon po. Masyadong mahaba ang tanong pero yun lang po yung inaas sa tanong. Anong treaty ang ginamit para ma-stop ang war ng China? Okay? Between China and Great Britain. Ayan. Yes, very good po. Yes, very good. Ang sagot po dyan is, okay, before natin sagutan, ayan, check muna natin yung, check muna natin yung mga choices. Okay, sabi ni Sir Alsad Mamun, letter A daw ang sagot. Okay, try natin kung tama ang sagot niya. Okay, check muna natin yung letter B, Treaty of Paris. Ayan, alam naman yan ng lahat. Okay, kasi ito yung treaty na kung saan, ayan, ang USA at ang Espanya ay nagkaroon ng isang agreement na kung saan, okay, ibebenta na po ng Espanya sa halagang $20 million ang Pilipinas. Okay, pero hindi lang po Pilipinas ang ibebenta. Okay? Okay? Ibibigay rin po ang Cuba. Okay? Puerto Rico. Okay? At marami pang iba. Bale, tatlo yun sila. Okay? Sa Treaty of Paris yan. Okay? Next tayo, Treaty of Versailles. Okay? Ito po yung kasunduan para ma-stop po ang World War I. Malayong malayo sa kung anong tinatanong. Okay? Ang inaas kasi Opium War. Sa mga hindi nakakaalam, ang Opium War ay nangyari, okay, sa pagitan ng China at Britain. Kasi during that time, one of the main product na pinapadala ng Great Britain, ng British, sa China is tinatawag na opyo. Itong opyo ay parang sinaunang shabu. Okay, na kung saan kapag gagamitin mo, medyo mahahay ka. Okay, ito yung product na pinapadala ng mga British sa China. So, nung nalaman ng China na medyo nakakasama sa kalusugan itong pinapadala ng Great Britain sa kanila, okay? Ang mga taga-China ay medyo nalululong na dito, pinastop po ng China ang pagpapadala, okay? Ang pagpapapasok ng opyo mula sa Great Britain. Kaya medyo na-alarma ang Great Britain, nagalit, kaya medyo nagkaroon ng conflict ang China at Britain. And thus, ayan, para sa madaling sabi, nagkaroon po ng war, which is tinawag nilang Opium War. Opyo po yan, Opium War. So, yung treaty, ayan, na nagpa-stop po ay ang Treaty of Nanking po. Ayan, kasi ang Treaty of Potsdam po, ayan, World War II yan siya. Next tayo, number 12. As of 2024, who is the current Prime Minister of Japan? Okay, very good, Sir Alsad Masmoon. Ayan. Hala, shout out kay Ma'am Leone Rose Caper Santos. Ayan. Hello, Ma'am. Musta po? Ayan, si Ma'am Leone Rose Caper Santos po, isa po siya sa mga best friend ko dati nung nagre-review ako. Ayan. Ako po ay nasa Zamboanga, siya po ay nasa abroad. Pero wala po, kahit nasa malayo siya, parang bestie ko na po siya. Kasi lahat ng mga questions na hindi namin alam, kami mismo yung nagbabardagulan para malaman namin kung ano yung tamang sagot. Ayan, shout out po. Hello, musta ka na po? Ayan. Number 12, as of 2024, who is the current Prime Minister of Japan? Is it Shinzo Abe, Fumio Kishida, Naoto Kan, or Junichiro Koizumi? Okay, anong sagot niya dito? Okay, hindi ko na ipapahilo. Okay, ang sagot po ay si Fumio Kishida.
Okay, si Fumiya Kishida po ang sagot dito. Ayan. Nilagay ko na rin po yung mga listahan, okay, ng mga leader sa Southeast Asia. Kung sakasakaling itanong po, ayan, sa board exam. Sa Brunei po, ayan, si Sultan Burkiya po. Magpahanggang ngayon siya pa rin po ang Sultan at Prime Minister ng Brunei. Sa Cambodia naman po si Prime Minister si Hun Manet po. Next, sa Indonesia, meron tayong Joko Widodo. Ayan, sa Laos, meron tayong ibang president at prime minister nila. Sa Malaysia, si Sir Anwar pa rin, si Prime Minister Anwar Ibrahim. Ayan, sa Myanmar, sa Philippines, ayan, si Ferdinand Marcos. Sa Singapore, ayan, ibang president, ibang prime minister. Sa Thailand, ang prime minister siya. Ayan, si Tavisin. At meron din tayong Timor-Leste at Vietnam. Ayan, paki-screenshot na lang kasi baka lalabas yan sa board exam soon. Ayan, next tayo. United Nations po. Ayan, paki-chat down na lang. Okay, kung sino yung Secretary General ng United Nations, we have Antonio Guterres or Guterres. Ayan. Sa NATO po, si Jens Stoltenberg po. Okay, actually nabago na yan siya pero hindi pa naman na-update. Okay, as far as I'm concerned, nabago siya nung 2024 lang sa NATO. Okay, so feeling ko hindi pa yan siya lalabas yung bago. Okay, so pero kung may Jens Stoltenberg po, siya po yung pipiliin natin as head ng NATO. Sa World Bank po, si AJ Banga. Okay? Lumabas na po dati kung sino yung International Monetary Fund. Kaya nilagay ko na rin po dito si Kristalina. Okay? World Health Organization, okay? European Union, OPEC at ASEAN. Sa ASEAN po lumalabas po talaga si Kao Kim. Kaya paki-picture nyo na yan, paki-screenshot nyo na yan. Okay, tapos isulat later, ihang kayo na bahala para mas lalo siyang maintindihan. Next po tayo, number 13. During the Cold War era, what geopolitical significance did the 38th parallel hold? Okay, ang unang tanong, saan makikita ang 38th parallel? Okay? Once alam nyo na po kung saan makikita ang 38 parallel, masasagutan nyo na po yan agad-agad. Okay? Ayan, yes, very good po. Ang 38 parallel po, yan po yung nagdi-divide sa North and South Korea. Okay? Ang nagdi-divide po sa East and West Germany, ayan, Berlin Wall po. Okay? Nangyari po ang Berlin Wall na yan. Saan? Kailan? Nangyari po ang Berlin Wall na yan nung na talo na po, okay, yung Germany, okay, sa mga kamay ng Allies, okay, after ng World War II. Okay, sumuko ang Germany, kaya na-divide po siya into East and West. Okay, German. At ang sa gitna po ay tinawag na Berlin Wall. Okay, isang mahabang wall na nagdi-divide ng Germany into East and West. Kaya meron din pong away between USSR and America dahil nga sa division doon sa Germany. Next, meron tayong letter C at letter D. Okay, kapag Iran and Iraq po, ayan, kapag line of control po, India at Pakistan yan siya. Okay? Yung dalawa po ang lumalabas. Lumalabas din po yung sa Vietnam. Okay? 17 po kapag sa Vietnam. Basta may makita kayong 17, okay? 17 parallel, ayan, Vietnam po ang sagot doon. Ayan, number 14. Check nyo muna to, Berlin. Ayan, line of control dyan. 14, hanggang 15 lang tayo everyone. Tapos bukas na natin i-continue yung 16 to 25. Yes. In which modern-day country is the ancient city of Angkor, including the famous Angkor Wat Temple complex located? Okay, saan po makikita si Angkor? Okay, saan makikita si Angkor or si Angkor Wat? Sa Cambodia, sa Thailand, sa Vietnam, or sa Laos?
Yes. Yes po. Ang anchor po ay makikita po sa Khmer. Okay? Ang anchor ay makikita sa Khmer. Ang Khmer ay saan makikita? Okay? Ang Khmer po ay makikita sa Cambodia. Ayan. Ang anchor, what, ay makikita sa Khmer. Ang Khmer ay makikita sa Cambodia. Okay? Wag na po kayo magpahilo dyan. Yan lamang po. Pero always kasi siya lumalabas sa board exam. Kasi siguro favorite yan ng gumagawa ng tanong. Ewan ba natin kung bakit siya lumalabas. Pero yung anchor what na yan, always na always. Okay, paminsan hindi natin makikita si Cambodia, ang ilalagay nila si Khmer. Pero pakisulat na lang po Khmer, Cambodia. Ayan, next tayo. Okay. Para masyado tayong ready sa mga tanungan, ni-ready ko na rin yung mga kailangan ninyong matandaan. Siyempre kasi soksay major tayo eh. At malamang sa malamang, kailangan alam natin, okay? Alam natin at familiar tayo kung saan matatagpuan yung mga famous landmarks, okay? Sa mundo. Yes po, worldwide. Kaya yan na, screenshot nyo na lang, isulat nyo mamaya. Meron tayong Eiffel Tower sa Paris, France, Statue of Liberty. Ayan, marami pang iba. Great Wall of China, Taj Mahal, Colosseum, Machu Picchu, Christ the Redeemer, Opera House, Pyramid, Big Ben, Louvre Museum, Sagrada, Golden Gate, Burj Khalifa. Ako po, nung nag-take po ako, wala po ako na hindi alam sa mga naisulat na yan. Kasi feeling ko sila po yung mga top na lumalabas that time. Okay? So, siguro, it's already 11 p.m. Dito muna tayo mag-stop. Continue tayo bukas. Yes. Dito muna tayo mag-stop tonight. Continue tayo bukas ng gabi ulit. Okay. So, thank you for staying kahit gabi na. Ayan. At least natutupad natin yung promise natin na mag-live tayo kahit 1 hour every night para sa inyo. Ayan. Sa mga GC at sa mga medyo blackout, mga anak ko dyan na medyo naabutan ng blackout na taga-Basilan, sige lang. Total na sa wall ko lang naman to, visit nyo lang siya bukas. Kasi yung iba naga-PM. Okay, na blackout daw at hindi kaya ng data nila doon. Pero go lang. Sige. Sige. Balik tayo bukas. Yes. Bye-bye. Nag-blackout talaga. Yes, nag-blackout talaga, ma'am.